Sa huling episode mga Lodi, nag-usap sina Haro at Kedoy na sasakupin nila ang entertainment media industry, at seryosong nag-usap tungkol sa past life nila, na parang teleserye. Fast forward, may isang lalaki na pilit inaaya ang isang babae sa kwarto. Pero si ate girl, hindi nagpapabudol. Biglang dumating si Kedoy, boom. Isang suntok, bagsak si kuya. Sino ka? Tatawag ako ng polis, sigaw ng lalaki, sumagot si Kedoy. Ako ang chief manager ng God Promo, Kedoy ang pangalan ko, manager ka lang. Kaya kitang ay patanggal sa isang iglap. Sagot naman ng lalaki, pinakita ni Kedoy ng kanyang cellphone at sinabi na, naka-record na lahat kahit tumawag ka pa ng presidente. Eksena sa shooting, si Himuro, napakahusay umarte, parang bida sa K-drama. Kung wala ka, Kedoy, forever akong extra, sabi niya, may padrama pang luha. Biglang may dumating na negosyante, nice to meet you. Ako si Keito mula sa Dragon Bank. Sa gilid, may mga tsismoso, grabe, ang galing ni Himuro. Kung kunin siya ng Dragon Bank, yayaman siya. May isa pang sumingit, hoy, kung wala si Kedoy, baka extra pa rin siya ngayon. Sa loob ng isang opisina, kausap ni Kedoy ng anak ng may-ari ng kumpanya nila, sinabi nito na may gustong magpasay ng variety show deal kay Kedoy. Bakit mo tinanggihan? Ang laki ng kita, sigaw ng kausap niya. Sagot ni Kedoy, kuya, gusto mo akong magmukhang clown. Hindi ito pang habang buhay. Bakit mo hinahayaan na lumampas ang ganitong deal? Sagot ni Kedoy, hayaan mo na yan. Mas mahalaga, ilabas mo na ba ang online videos ni Himuro? Sabi ng kausap niya, hindi pa namin naipalabas sa TV. Ano pang hinihintay nyo? Kung hindi natin ito ipapalabas agad, hindi natin maipapakita sa lahat ang talento ni Himuro. Biglang dumating ang dalawang assistant, Kedoy. May malaking problema si Himuro. Nagulat si Kedoy. Ang totoo, nagkaroon ng aksidente. Nasira ang preno ng sasakyan ni Himuro, at may babaeng nadamay. Nagkagulo ang mga tao, nag-viral ang eksena, pero nakamask si Himuro kaya hindi siya agad nakilala. Dahil sa takot, tumakas siya. Pagbalik niya kay Kedoy, sinermonan siya. Anong ginawa mo? Alam mo bang sobrang delikado niyan? Humagulgol si Himuro, lahat sila, tinutok sa akin ang cellphone nila. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ng kausap niya, wala na tayong magagawa. Tapos na ang acting career mo. Si Kedoy, nag-isip ng matinding plano. Naalala niya ang pangako kay Himuro at sa lola nito, na hindi siya titigil hanggat hindi sikat si Himuro. Dahil dito, ginupit ni Kedoy ng buhok niya bilang sakripisyo. At sa huli, siya ang napagbintangan at nakulong ng 6 na buwan para mailigtas si Himuro. Lumipas ang 6 na buwan. Sabi ng isang kaibigan ni Himuro, sobrang swerte mo. Isinakripisyo ni Kedoy ang lahat para sa'yo. Si Himuro, napaiyak. Pagkalabas niya, magpapasalamat ako. Tapos magse-celebrate tayo. Sige, bakit hindi? Sagot ng kausap niya. Habang nag-uusap sila biglang bumukas ang pinto, dumating si Kihiraim kasama ang kanyang assistant, gulat na gulat sila. Biglang tayo at bumati ang isang lalaki, at inutusan niya si Himuro na magmadaling kumuha ng maiinom, tinanong niya si Kihiraim kung anong pakay niya. At ang sagot ni Kihiraim, kailangan nating tanggalin si Kedoy sa kumpanya. Nagulat si Himuro at ang kasama niya. Hindi natin pwedeng gawin yan. Ako ang may kasalanan, hindi si Kedoy, sigaw ni Himuro. Pero matigas si Kihiraim, wala akong pakialam kung sino ang may kasalanan. Ang totoo, isa na siyang kriminal. Kapag bumalik siya rito, sisirain niya ang reputasyon ng kumpanya natin. Pero kung tatanggalin natin siya, baka sabihin niya sa pulis ang totoo, sabat ni Himuro. Hindi niya gagawin yan, sagot ng isa. Lumang tao si Kedoy. Hindi siya papayag na masira ang career ng isang talentadong artista. Hinding-hindi niya isisiwalat ang totoo. Natulala si Himuro. Lumipas ang 6 na buwan. Nakalaya si Kedoy. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, pero lahat ng kumpanya tumanggi sa kanya, isang kriminal daw siya. Kahit ang God Promo, tumanggi rin. Ang pinakamalala, hiniwalayan siya ng asawa niya. Hindi ko kayang palakihin ang anak ko kasama ang isang kriminal. Ngayon, mag-isa na lang si Kedoy. Pero hindi siya sumuko. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya. Matapos ang ilang taon, kinukwento niya ang lahat kay Haro. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat ng to. Pero paano mo nalaman? Sagot ni Haro, binasa ko lang sa isang magazine. Wala naman akong alam tungkol sa iyo at kay Kihiraim. Nanlaki ang mata ni Kedoy. Akala ko may alam ka na, pero magaling ka palang mag-imbestiga, sabay tawa niya. Doon nagsimula ang bagong plano nila, oras na para itayo ang Media Empire Foundation.
Handa ka na ba? Tanong ni Kedwin. Oo, buo na ang plano ko, sagot ni Haro. Nagkamayan sila. Ipapakita natin sa lahat kung sino ang tunay na kriminal. Kinabukasan, agad nagtungo sina Haro at Kedwin sa Promo God Company, at sinalubong sila ng 2 bodyguard. Hinarang sila at sinabing no pets allowed kami dito. Si Kedwin naman ay umismed at sinabing, sinasabi nilang umuwi na tayo, pero hindi iyon mangyayari. Isang bodyguard ang sumingit, gusto nyo bang mabugbog? Umalis na lang kayo ng tahimik. Pero si Kedwin, na parang bida sa action movie, ay biglang nag-sidekick sa bodyguard na parang may sound effects pa ng pak. Boom! Samantala, ang presidente ng God Promotion ay nakaupo kasama ang isang babae at sinasabing, bibigyan kita ng magandang papel. Bukas ang pinto na parang may wind effect, at nagulat ang presidente. Para siyang nakakita ng multo. Ilang beses ko bang sinabi na kumatok muna bago pumasok? Sigaw niya, pero nang makita niyang si Kedwin pala ang nasa harapan niya, bigla siyang kinabahan. Pumasok sina Kedwin at Haro, at nakita ng presidente na parang basahan na lang ang kanyang mga bodyguard. Aba, mukhang hindi na nila kailangan ng first aid, kundi second aid, bulong niya sa sarili. Sabi ni Haro, narito kami para makipagtrabaho sa inyo. Ilang sandali pa, pinaupo sila ng presidente na parang hindi na mapakali at tinanong si Kedwin, matagal kang nawala. Anong ginagawa mo dito? Alam mo namang hindi kami maaaring makipagtrabaho sa'yo. Tumawag na ako ng pulis, kaya bago sila dumating, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sumandal si Kedwin sa upuan at parang bida sa pelikula ang sagot, alam mong ayaw mong masangkot sa pulis. Isa kang walang kwentang aktor na puro drama lang. Narito kami para sa isang negosyo, at may ipapakilala ako sa'yo. Biglang nag-post si Haro na parang salesman. Salamat sa oras mo. May dala kaming napaka-profitable na proposal para sa God Promotion, sabay kuha ng folder na wala namang laman. Narinig namin na ibebenta mo ang buong entertainment at talent assets sa Trillion Game. Nagulat ang presidente at halos mahulog sa kanyang upuan. Ano, baliw ka na ba? Sabi ni Haro, hindi ito biro, seryoso ako. Tumango si Kedwin, sabay sabing, narito ako para tapusin ang deal ng maayos, kaya tanggapin mo na lang ang alok namin bago pa may mangyari sa'yo, sa kumpanya mo. Dagdag pa ni Haro, gusto rin naming makilala ang mga major shareholders ng God Promotion, dahil bibilhin namin ang buong kumpanya sa halagang 100 bilyong yen. At parang eksena sa teleserye, bumagsak ang baso ng presidente. Hindi ito mangyayari. Sinabi ni Haro, ang aming CEO, si Rinrin, ang papalit sa iyong posisyon, kaya mas mabuting umalis ka na. Sabi naman ni Kedwin, kung tatanggihan mo ang proposal na ito, ipapasa ko ang tunay na kwento ng aksidente kay Vance, at ilalathala ito sa magazine. Kapag nangyari iyon, tapos na ang God Promotion. Biglang nanlamig ang presidente, halos matuyuan siya ng lalamunan sa sobrang kaba. At parang sa isang episode ng anime, biglang dumating si Himuro na parang slow motion. Nang makita niya si Kedwin, bigla siyang napatili, ay natuwa. Hindi kita nakalimutan kahit isang araw. Palagi kitang naaalala, parang commercial ng shampoo. Biglang sinuntok ni Kedwin si Himuro, dahilan upang bumagsak ito. Sinundan pa niya ng sipa sa mukha. Nakalimutan mo na ba ang nangyari? Sigaw niya. Kapag kami na ang nag-takeover sa God Promotion, ikaw ang una kong tatanggalin. Tumayo si Himuro at sumagot, pinagkakitaan mo rin ako, kaya patas lang tayo. Sumingit ang presidente, huwag mo siyang hamanin, baka ilantad niya ang totoo sa pulis. Ngunit tumalikod si Himuro at umalis. Gawin mo kung anong gusto mo. Habang naglalakad, napabulong si Himuro, yan ba ang gusto mong mangyari, Kedwin? Samantala, ngumiti si Kedwin, gumagaling ka na sa pag-arte, Himuro. Sa opisina, abala ang presidente sa pagtawag. May gustong bumili ng kumpanya, parang isang malaking scam. Ipinamalita niya ito sa lahat ng koneksyon niya. Samantala, kinausap ni Haro at Kedwin ng isang stockholder. Kapag lumabas ang totoo, babagsak ang stock price ng God Promotion, sabi ni Kedwin. Nag-alangan ang stockholder. Bakit ninyo sinasabi ito bago pa bumaba ang presyo? Ipinakita ni Haro ang isang voice recording ng presidente. Ayon sa Insider Trading Act, kung ibebenta mo ang shares mo ngayon, aarestuhin ka agad. Pinagpawisan ng stockholder. Ano ang alok ninyo? Tanong niya. 2 billion yen, sagot ni Haro. Nagulat si Kedwin, ngunit naghintay lang sila sa desisyon ng stockholder. At kung gusto nyong mas scam, paki-like at subscribe naman dyan mga lodi, paalam.